Magandang araw po sa inyong lahat mga karibin natin at welcome back dito po sa ating munting channel, Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga karibin natin, kapapasok lang. Diyos ko po, ginulat ang lahat. Pong Teves kumpirmado na. Romualdez at Rimulya nataranta. Nako, yan po ang ating alamin mula po rito kay Banat News Updates. Yan ha. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Banat News Updates. Yan, at kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga, bago po natin simulan ang panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto, basahin po muna natin yung ilan po sa mga naging komento ng ating mga kababayan patungkol po sa naging balitang ito. Ito na po. Kung ano man ang plano sa iyo ni God, Sir Teves, yan praying for your safety. Yan. Depende naman yan sa sitwasyon. Sino kaya nagpapasok ng mga Chekwa as Brigade General sa military ng Pinas? Nako. 3 years ago pa sila nag-join sa Philippine military. Nako, ano kaya ito, no? Eto, Duterte are down to earth. They are not high-headed people. Ang tanong ng taong bayan, makulong ba si Teves? Yan baka pakitang tao lang yan our justice system sucks. Nako. Di ba always for the money talks? Yan. Stupid system. Ako naman yan ito. We need nako po. Yan ang ating BP Sara, matalinong. She has wisdom. Makatao ba ang isang nagmumurang presidente? Oh, well anyway, ramdam mo naman natin yung pagiging, di ba, yung kahit na palamura, at least, para sa akin, mga karibin natin, totoong tao. Di ba? Hindi yung mangangako ka sa taong bayan, tapos hindi mo naman tutuparin. Di ba? Kahit magmukha ka pong santo, kung kumakalam naman ang sikmura ng mga nasasakupan mo, wala rin, di ba? So yan mga karibin natin, yan po yung mga salvage na yan. Nako, wag naman sana. Hulihin lang. At bigyan talaga kung ano nararapat, 'di ba? Nakaparusahan kung meron man, 'di ba? O yan mga karibin natin, yan po yung mga naging balita, yung naging komento ng ating mga kababayan. Ito, panoorin po natin ang buong balitang ito. Ito na po. Pag-usapan natin ngayon, ito po, no, kapapasok-pasok lang ng balita. 1 minuto pa lang po ang nakakalipas. Nadakip na po ang dating Congressman Arnulfo Teves. Inaresto na ang dating kongresista na si Arnulfo Teves Jr. sa Timor-Leste. Ito po ay kinumpirma ni Pamplona Negros Oriental Mayor Janice Digamo sa News 5. Nag-text lang ang DOJ na yes, it is confirmed. I'm very happy doon sa develop na yan ayon sa alkalde. Maliban po dyan, wala na pong ibang balita tungkol po dyan. No? Sa Timor-Leste, ito po, yan po, pumapasok na po ngayon lahat ng mga dyaryo. SMNI, breaking, PCIC, arrest former Negros Oriental Representative Arnulfo Teves at Dili, Timor-Leste. The said operation was carried out on the red notice issued by Interpol. So Interpol po pala. Ito po yung ang pangalan po ng Interpol na nakahuli sa kanya, Policia Clientifica Investigação Criminal. Pucha, ang hirap po, mga ano yata yan. Kung hindi Pranses, Portuguese. No? So Interpol po ang nakahuli kay Arnulfo Teves. Yan lang po muna, wala pa po tayong ibang development. Yan lang po ang development tungkol dyan. Mamaya siguro, bago tayo magtapos, marami nang papasok na balita. So mainit-init pa pong balita, nahuli na po sa Dili, East Timor. East Timor Leyte. East Timor po, yan po sa bansang East Timor. Yan po yung huling sinabi na kinaroroonan ito ni
Arnold Putebes. Dahil nga po hindi na siya nakalis dyan dahil yung kanya pong pasaporte ay pinawalang bisa na ng ating pamahalaan. Okay, yan lang po yung breaking news. So punta na po tayo sa ating regular na programming. Ito po, ito sana lang yung balita natin. Inano lang natin yan. Dahil breaking news. Meron na tayong mga breaking. Meron na tayong mga breaking news. Okay. Ito po, si Sara Duterte nagsabi na po sa interview niya na baka may kasalanan. Ito po meron pong pinahayag kasi tinanong po siya kung hindi ako nagkakamali sa isang pagtitipon dito sa may Cambodia yata o Laos. Kung saan naroon si BP Sara, tinanong po siya ng mga reporter ano masasabi sa nag-viral. So nakarating na po sa kanya yung ulat at napanood niya at yung paliwanag ng teacher, no? Alam niyo po, natutuwa po ako kay BP Sara kasi hindi po siya apektado ng mga, alam niyo yun, yung viral, yung may mga politiko po tayo. Bibigyan ko kayo na halimbawa, yung mga senador. Mahilig po yan yung magpadala sa viral eh. Naalala niyo yung ano noon, yung brownout sa NAIA. May isang senador nga dyan, mga karibin natin, na hindi, diba? Hindi nagbibigay ng statement pag hindi talaga viral, diba? Kailangan viral para mag-viral din sila, diba? Alam nyo na po kung sino yan. I-comment nyo nga po kung sino ang guest ninyo, kung sino yung tinutukoy yung senador, na puro viral lang, no? Ang inaatupag ba? Ganun ba? Ganun talaga pag, diba? Gustong-gustong sumikat. Pero sikat naman to mga karibin natin eh. Diba? Kaso nga lang yung mga tinutulungan, yung mga viral lang, mga nagba-viral. Diba lahat sila nagsabi, heads must roll. Ganun po yung mga initial reaction ng mga, yung mga taong mahilig magpasikat. Dito po, makikita nyo po yung mga Duterte, iba po sila, no? Very calm, hindi po sila nagpapadala sa... Kasi kung tutuusin, nagpadala lang sila sa emosyon at sa makagustuhan ng nakakarami. Kaya talaga to si BP Sara, bagay na bagay talaga maging Pangulo ng Pilipinas. Kasi naroon siya, yung pagiging just niya, no? Kung tutusin, pwede niyang ayunan yung mga nagwawala na umaatake dito sa teacher. Pero first and foremost, umiral yung kanyang pagiging makatao, no? Ang lawak. Ito po, ang lawak ng kanyang pag-unawa sa teacher, naintindihan niya na naggalit, kaya nasabi yung mga bagay na yun, no? Ito po yung sinisiraan nila na nananapak ng sheriff, na butangera, na talagang away-away, no? Yan po si BP Sara. So, about po dyan sa teacher, no, na nag-viral mga karibin natin, may nakita rin akong isang post na sinasaad po doon, na sinasabi na lahat po ng naging successful, no, na mga tao dumaan po, no, sa terror na teacher. Sang-ayon po ba kayo dyan mga karibin natin? Na? Lahat po na naging successful na tao ay dumaan po sa terror na teacher. Kasi ngayon po mga karibin natin, kung mapapansin natin, no, yung mga kabataan, no, konting diba? Konting saway mo lang, mga karibin natin, talagang wala na. Diba? Magre-report na agad. Diba? Yung mga parents din ngayon, diba? Medyo na. Pero hindi naman natin sinisisi yung mga, diba? It's about na siguro nag-iba rin yung kasi marami rin ng diba, mga sinusumbong ng mga teacher. Kaya yung mga teacher natin, mga karibin natin, ilag na rin po, no, sa pagdidisiplina ng ating mga kabataan, gano'n. Kasi konting-konti lang ngayon, pwede ka nang i-post sa social media, diba? Pero kung pagdidisiplina naman mga karibin natin, diba? Wag naman tayong maging sa mga teacher. No? Tao lang din po 'yan, mga karibin natin. Tao lang din po sila.
Hindi nyo naiintindihan yung pagiging makatao. Pag ganito po yan po yung ano yun, yung parang mahirap unawain sa mga Duterte. Hindi po sila hindi po sila yung isang face lang. Kumbaga ang tawag po diyan multifaceted, no? Yung punong-puno sila ng emosyon. Pag galit, pag sa mga kriminal, iba yung treatment nila, no? Sa kriminal, terorista, grabe po sila magalit. Mag-ama. Yan mag-ama. Pero yung sa mga pangkaraniwang tao, na alam mo na hindi naman niya laging ginagawa. O palagay na nating kahit masungit talaga yung teacher. Pero alam niya na yun ay no? Hindi po yun, alam nila yung kasalanan na mabigat at yung kasalanan na out of emotion, no? Ang tawag po diyan yung pagiging makatao. Kaya po nilang yung galit na galit sila sa mga terorista, galit na galit sila sa mga magnanakaw sa gobyerno, galit na galit sila sa mga drug lords. Pero mapagkandili sila sa mga pangkaraniwan tao. Alam din nila na hindi lahat yung mga pangkaraniwan. So, eto nga lang po yung tanong ko mga karabin natin. Kasi tayo rin, no, mga magulang, no, minsan, di ba, pinapagalitan po natin yung ating mga anak. No? Bakit po natin pinapagalitan? Kasi mahal po natin sila. At ayaw po natin silang malagay sa mga sitwasyong alanganin, di ba? Saka magkaroon sila ng kinabukasan. Kaya pinapagalitan natin sila. Like us, teachers also, mga karabin natin, nagagalit din po sila pag hindi na susunod yung kagustuhan nila para sa mga student nila, di ba? Kasi pangalawang ano nila yan pangalawang ina, ama dyan sa society, yung teacher, di ba? Kasi mas mahaba pa nga yung oras na ibinibigay nila or nilalaan ng ating mga anak doon sa mga teachers at ng mga teachers doon sa kanilang mga estudyante kaysa sa kanilang mga anak. Kaya malamang sa malamang, ganun din po ang gusto nilang mangyari, no? Na matuto yung ating mga anak, mga karibin natin. Kaya nga tayo nagagalit din tayo gaya nga po nasabi ko kanina, nagagalit po tayo sa ating mga anak, no? Minsan hindi na nga tayo makapag-timpi at, di ba? Napapagbuhatan din natin ng kamay. Minsan pag ayaw na talagang makinig, no? Kasi alam mo naman ng kabataan ngayon, mga karibin natin, masyado ng sa social media at sa technology, no? Nawawalan na po sila ng oras doon sa parang real world, physical world, no? Puro na lang sila gamings, gano'n, di ba? So, kailangan din nilang madisiplina. Kaya nga mga karibin natin, dapat talaga may balik pong ROTC. No? Para kung hindi man sila madisiplina dito, malamang sa malamang, dyan sa ROTC, madidisiplina po sila. Kasi, alam nyo naman po ang ugali ng isang sundalo, di ba? Or pagiging isang disiplinadong tao. So, kailangan po talaga ang ROTC, mga karibin natin, para madisiplina ang ating mga kabataan. Tao. Yun nga, no? Katulad ng lahat ng tao, marunong magalit, marunong maging masaya, etc. Pasado rin kay VP Sara Duterte yung paliwanag ng teacher. Kasi tinanong din siya bakit po, yung yung TikTok, bakit niya po ni-live? Hindi niya raw alam, hindi raw alam ng teacher na naka-live siya. Kasi, syempre, alam niyo naman, mahirap yun. Parang yun ang hindi ko mapaniwalaan, VP. Medyo pagalitan mo rin yung principal. Kailangan hindi na maulit. Kasi masama ang dating naman kung pinaniwalaan natin sa lahat. Hindi naman ako maniniwala kahit ako matanda na Hindi naman ako mapapaniwala ng teacher na hindi mo alam na naka-live ka sa TikTok. Utak, potongan. Sa akin, tama po yun, no? Tama po yun na, alam nyo yun, yung pagiging makatao. Kailangan po yan. Yung nakikinig. Kaya po sila, di ba? Pag may napatay na sundalo, naroon kagad. Nakikiramay, yung pakikiisa sa tao. Ramdam nila, kahit matagal na silang politiko, alam mo yun, nararamdaman pa rin po nila yung pakiramdam ng mga pangkaraniwan tao. Then mga karibyo natin, ang ano ko lang din dito mga karibyo hindi naman sa kinakampihan ko yung teacher, mga karibyo natin, pero
'Di ba? Kung sobra na rin yung teacher, may mga teacher talaga na, 'di ba? Pumasa lang sa board exam, 'di ba? Pero may mga teacher talagang may ugali, mga karibin natin. Hindi po lahat ng teacher, no? Ay may mga, 'di ba? Magagandang ugali. Yung iba talaga, meron din talagang 'di ba? Siguro ko dahil sa pagkabata rin nila, yung mga culture sa pamilya, 'di ba? Ganun. Oh, mayroon talagang mga abusado ring teacher. At saka nag-evolve na ngayon ng mga teacher, 'di ba? Pa-TikTok na rin, 'di ba? So, kaya hindi rin natin masisisi yung mga kabataan, no, na nahuhumaling na rin dito sa iba't ibang social media platforms, 'di ba? Kahit elementary pa lang. O dahil nga mismo ang mga teacher nila ay ganun din ang ginagawa. Pero wala namang masama diyan, mga karibin natin, 'di ba? Kasi nga yung iba, yung mga ibang bata diyan pa natututo kaysa sa mga teacher nila, 'di ba? Oh. O yan, mga karibin natin, ano naman po ang inyong reaksyon sa naging balitang ito? I-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong reaksyon patungkol po sa naging balitang ito, no? Una, yung kay Congressman Teves, sana nga po, no, maiuwi dito si Congressman Teves at kung ano man po ang hatol sa kanya, tanggapin po ng taong bayan. Yung talagang totoo, At saka dito sa pangalawa nating naging topic, no, sa teacher na ito. So trending po ito sa Facebook, mga karibin natin, Ano po ang inyong masasabi about dyan sa teacher na yan, no? O yung sa akin lang, well, anyway, lahat naman po tayo may kanya-kanyang ugali, no, na inborn o something na cultured na sa'yo, di ba? Ang palagay ko lang dito, mga karibin natin, nasobrahan na siguro itong mga kabataan na rin na sa pagpapasaway. Kaya, yan, nagalit na tuloy yung kanilang teacher. Yan, Pero mga tao lang din naman itong teacher, Kaya kung gusto nyo hindi nagagalit na teacher, mag-invento kayo ng robot na teacher, di ba? Or something na virtual na lang yung nyo, kung ayaw nyo mapagalitan yung mga anak ninyo, kasi pagdidisiplina rin naman yan, di ba? O yan, mga karibin natin, kung naman po ang inyong reaksyon, i-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong nararamdaman patungkol po sa naging balita nito, right? Huwag din pong kalimutan mag-subscribe kay Banat News Updates. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo. Maraming salamat po.